magandang araw, no, mga kababayan. Meron naman po tayong magandang eksena, no, sa briefing dito nga po sa Malacanang, na ang alam naman natin ang spokesperson diyan ay si Claire Castro, at yung isang reporter na naman na madalas na bumabasag sa kanya, nabasag na naman nga po, no, itong si Attorney Claire. At alam niyo naman din, sa pahayag naman talaga ni Castro ay talagang sablay, no? Abogado pa naman itong si Claire, pero ewan ko ba, pakinggan natin tong sinabi nung reporter at kung ano yung naging sagot ni Castro. Talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso, at parang sort of ganon. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa... Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po Basag, no? Nako, sabi ko sa inyo mga kabanat, basag si Antimo Claire, no? Kasi nandito daw tayo para daw dun sa mga inilalabas ng palasyo, no, ng mga statement, at ayaw nyo pag-usapan yung sa vlog. Pero kung natatandaan nyo dun sa mga fake news na lumalabas kuno, na may patawag pa nga itong mga kongresista, yun, inilalabas niya po yan dyan. Pero yung sarili niyang vlog niya po yun. Kung matatandaan natin, vlog niya po yung pinapatungkulan nito, dahil siya mismo, sa bibig po mismo ni Auntie Claire, nanggagaling, no? Yung sinasabi ng 7 pesos per kilo na bigas na pahayag ni Pangulong Duterte, ang kabuuan po no, na sinabi po niya na i-reduce, no, o babawasan up to 7 pesos. Hindi po sinabi niyang magiging 7 pesos per kilo ang bigas nung panahon niya. Wala pong ganon, dahil malinaw nga po, kahit nga po siguro elementary na nakakaintindi na maiintindihan po yung ibig sabihin ng reduce up to 7 pesos. Ibig sabihin po, kung 50 ang isang kilo ng bigas, asahan po natin na posibleng mabawasan niya ng 7 pesos per kilo. So magiging 43 pesos ang isang kilong bigas. Wala pong sinabi si Pangulong Duterte na 7 pesos na yung magiging per kilo ng bigas. Diyos ko, abogado to, abogada po yan, si Attorney Claire. Pakinggan pa natin. patungkol sa aking pag-vlog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman. Napanood nyo. Basag na naman po si Auntie Claire. Ito, hanapin natin yung video na inilabas na yan ni Auntie Claire. Wait lang. Ito, nakita natin. Pakinggan natin yung sinabi ni Auntie Claire. Para malinaw, baka sabihin na naman nila fake news. Sige, tingnan natin mga Clear. Tignan natin. Pakita ko na to. O sige pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga ka-Clear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported monthly.
This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oo. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Oh, malinaw to, Auntie Claire. Diyos ko ka naman. Abogada pa naman to. Ang linaw din ha, narinig niyo naman yung sinabi ni Pangulong Duterte, reduce. So, ibig sabihin, bawasan. Diba? Hindi sinabi ni Pangulong Duterte na gagawing 7 pesos. So, kayo na umusga. Ayan po yan, malinaw po yan, sinabi ni Auntie Claire, at hindi po yan fake news, nanggaling po yan sa kanyang vlog. Mag-iingat tayo mga kabanat, ingat palagi at bumoto ng tama at wasto kung ano yung sa tingin natin na mas makakatulong sa ating bansa. God bless po.